Ang sikreto ng pusod, espiritual na pintuan. Alam mo ba na ang pusod mo, ang lugar kung saan dumadaloy ang buhay mula sa tiyan ng iyong nanay, ay hindi lang sa simpleng marka sa katawan. Sa espiritual, ito'y isang pintuan. Maaari itong maging daan ng pagpapala ng Diyos o maging bukana ng sumpa, kulam, at masasamang espiritu. Maraming tao ang nagdarasal, nag-aayuno, at lumalaban sa espiritu. Pero may mga bagay na hindi pa rin na nagbabago. Bakit? Kasi habang pinoprotektahan nila ang ulo, kamay, o pintuan ng bahay, nakalimutan nilang protektahan ang pusod, ang mismong pintuan ng kanilang katawan. Ano ba ang kahulugan ng pusod? Ang pusod ang unang daan ng buhay. Dito dumaan ang dugo at sustansya mula sa iyong ina. Nananatili itong konektado sa iyong angkan at dugo. Kaya kung may ginagawang kasunduan, sumpa, o ali ang mga ninuno mo, maaari itong ginagamit na daan ng kaaway para pumasok sa buhay mo. Bakit ginagamit ito ng mga masasamang espiritu? Ang pusod ay nasa sentro ng katawan, kaya ito rin ang sentro ng kontrol sa espiritual. Dito sila pumapasok para guluhin ang kalusugan, lalo na ang matres o tiyan, relasyon at pamilya, pag-iisip at emosyon, at pati pananalapi. Minsan, hindi ka na nila kailangang hawakan, kahit larawan mo, piraso ng damit o pangalan lang. Pwede na nilang gamitin para maka-access sa pusod mo. Mga palatandaan na hindi protektado ang pusod. Paulit-ulit na bangungot o kakaibang panaginip. Pakaramdam na may sumusunod o nanonood kahit mag-isa ka. Biglang sexual dreams o mabigat na pakaramdam sa tiyan. Paulit-ulit na pagka-delay ng biyaya, sirang relasyon o pagkalugi. Pagod at mabigat ang katawan kahit bagong gising. Ang solusyon, iselyo ang pusod. Ginawa ng Diyos ang mga natural na bagay bilang sandata sa espiritual na digmaan. Narito ang 3 sangkap na gagamitin. Number 1, olive oil. Simbolo ng banal na espiritu at proteksyon ng Diyos. Number 2, asin. Asin sa dagat o sea salt. Panlinis at pampawala ng sumpa.